Number one, as a teacher, you will be a leader kids can look up to. Number two, give skills they need to compete in a challenging global market. And then number three, you create new and innovative lesson plans. Number four, you become an expert in your own subject. If you want to be a math tutor, if you want to be a math Olympiad, you can be like that. Number five, you can be the most important person to many families. Totoo ito kahit nasa bukid ka o sa bukid ka ba na-assign bilang teacher. Dito, ikaw ang isa sa mga pinaka, kung hindi man pinaka, respetado na tao. Number six, you will fulfill your true calling. May mga ibang nurse, kahit yung iba na mga nag-aral ng engineering, nag-decide maging teacher. So hindi nila nahanap yung kanilang vocation sa kanilang gustong maging trabaho. Gusto na lang nilang maging teacher. Bakit? Dahil hindi nila nagustuhan yung sweldo siguro, o kaya hindi nila nagustuhan yung mga trabaho na binibigay sa kanila sa pagiging nurse o sa pagiging engineer. Number seven, we can shape our future. So teachers are, as we are, we create professionals. You are products of your own teachers. Sabi nga nila, di ba? Ano yun? Be proud, you are a teacher. Anong susunod? Your husband depends on you. Amo ba? The future depends on you. Galit. So, another one. These are the disadvantages of being a teacher. So, kahit po hindi ninyo nakita dyan, o nakikita dyan, kasi isa lang ang gamit ko, maririnig nyo naman po, don't worry. So, teaching is difficult because of these things. So, isa-isahin ko. Una muna yung disadvantages bago yung advantages of becoming a teacher. First, teaching is difficult because or if your patience is short. Bakit? Dahil pasaway ko ang mga estudyante ngayon. Kahit isang titig mo lang sa kanila, hindi na po sila sumusunod. Dati masunurin po daw ang mga bata. Ngayon, hindi na. Kaya kapag maigli ang iyong pasensya, hindi ka pwedeng maging teacher. Tandaan, bawal na manakit ng estudyante ngayon. Na child protection policy po. Sunod, if you don't love and care for children, syempre, kapag hindi ka nagmamahal sa mga bata, wala ka rin amor sa pagtuturo sa kanila. So bakit ka pa magiging teacher? Sunod, teaching is difficult if you have a low self-esteem. Pag teacher ka, kailangan mo ng maraming talents. Dahil uutusan kang kumanta, sumayaw, mag-host sa fiesta, kailangan mong gawin yan bilang isang teacher. Sunod, number 4. Teaching is difficult if you have a very strict and unfriendly school head. Siyempre, kapag yung school head mo araw-araw nag-check ng lesson plan o kaya instructional materials, hindi mo magugustuhan maging teacher. Pasalamat kami sa Balukawe Elementary School, napakabait ng aming school head. So minsan, hindi siya mag-check ng lesson plan kapag wala ka talagang lesson plan. Lalo na kapag may mga ginawa kayong activities noong nakaraang araw. Ganun siya ka maunawain at mapagbigay sa amin. Number 5. If you hate writing lesson plans and making instructional materials. So kapag ayaw mong gumawa ng lesson plan, tamad ka, hindi ka pwedeng maging teacher. Kasi kailangan yan. Kapag tamad kang gumawa ng instructional materials, hindi ka rin pwedeng maging teacher. Dahil paano matututo ang iyong mga estudyante kung wala kang instructional materials. Sa ngayon, moderno na ang panahon, di ba? Kahit hindi ka na magsulat ng lesson plan, pwede mo na lang i-download sa internet, i-edit mo na lang sa Word, tapos yun ang i-print mo, i-present mo sa iyong school head, minsan tinatanggap yun. Pwede rin gumawa ka ng PowerPoint presentations, madali ang trabaho kapag nandyan na sa PowerPoint presentations, o kaya mag-download ka ng video sa internet, ipapanood mo sa iyong mga estudyante, mas madali ang trabaho mo bilang isang public school teacher. Number 6, if you dislike to be criticized or evaluated by other people, especially by school heads, colleagues, people of higher rank or position than yours, or authorities. So ito ay nangyayari sa evaluation. Makapoy po ang evaluation.
Kaya kung habo mo, ma-evaluate sa imo mga kaurupod o kapwa teacher, dili ka talaga pwede maging usad na teacher. Then, verse 7, if you have no talent, gaya ng sinabi ko kanina, kapag wala kang talent, mahirap maging teacher. Number 8, if you cannot handle family problems in love life well, hindi pwedeng magdala ng trabaho sa bahay, sabi nila, pero hindi maiwasan nagdadala kami ng trabaho sa bahay, lalo na yung pagsusulat ng lesson plan at pag-check ng papel ng mga estudyante. Minsan yung pag-compute ng grades. Pero dahil may Excel na ngayon, Microsoft Excel, madali na lang ang computation ng grades ng mga estudyante. Enter lang doon, then compute using formulas. Pwede mo nang i-compute yung grade ng teacher. Unlike before, na mano-mano talaga. Kung wala ka pang calculator, napakahirap ng trabaho ng isang teacher. Pero napakadali na lang para sa akin. Then, if you cannot handle family problems, kanina sabi ko nga, bawal magdala ng trabaho sa bahay, and then, bawal din dalhin yung problema sa bahay papunta sa eskwelahan. Hindi pwedeng bunlawan mo yung estudyante mo dahil lang nag-away kayong mag-asawa. Number 9, if you have disorders, illness, or disabilities. So, pasok din ako dito sa mga ito ngayon. So, meron akong mga kahinaan at sakit. Pero minsan kapag teacher ka na, saka pa lang lumalabas ang mga sakit. Katulad ng goiter, asthma, TB, cancer, dahil sa stress. Maraming teachers ang nagkaka-cancer dahil sa stress. Sunod, if you are not satisfied with your salary, hindi ka pwedeng maging teacher kung ayaw mo ng sweldo na 18,549 pesos kada buwan. Ganun kababa ang sweldo ng teacher. Para sa akin, mababa siya, ha? Kasi kumpara mo sa mga sweldo sa Manila na umaabot halos ng 80,000 pesos isang buwan. Sa isang casino dealer, halimbawa, 80,000 pesos o higit pa ang sinasahod nila sa isang buwan. Wala pa dyan ang mga tip galing sa mga customer. So, sobrang baba ng sweldo ng teacher. Ano ang gagawin natin para magkaroon ng dignidad ang mga teacher sa pamamagitan ng sweldo? So, isang paraan, next year, ano nga ang meron next year? Pagdating sa politika, 2016, anong meron? Election. So, sinasabi ko sa mga teacher, sa mga kaibigan ko, dahil election next year, huwag nating iboboto yung mga kandidatong hindi susuportahan yung salary increase for teachers. Kulang yung 25,000 pesos para sa akin. Pwede kong gawin yan na 35,000 pesos o 40,000 pesos sa isang buwan kung magkakaisa ang mga teacher. So, pag may nag-post ng ganyan, i-like lang and then i-share sa Facebook, tatakbo na ang kampanya para sa 40,000 pesos na sweldo para sa Teacher 1. Okay? Number 11, if you have other jobs or part-time work, sabi ko nga kanina, marami akong iba pang trabaho. Napakahirap maging isang teacher kapag marami kang ibang trabaho o sideline. Number 12, if you abuse children, kapag nananakit ka ng bata, may tendency ka rin na manakit ng estudyante. Minsan sa psychology, sa mga psychological studies, kapag ikaw ay biktima ng pananakit noong iyong kabataan, may tendency ka rin na manakit ng mga bata kapag ikaw ay tumanda na. Then, number 13, if you use drugs, napakahirap maging teacher kapag gumagamit ka ng drugs. Dahil lutang ang iyong utak kapag nasa loob ka ng classroom. Number 14, if you are assigned in a remote area with no electricity, regular supply of clean water, or source of nutritious and affordable food. So napakahirap po maging teacher kapag walang kuryente sa iyong lugar. May mga pinsan ako na assign sa bukid, sa isla, walang kuryente, walang regular na supply ng pagkain. Kailangan nyo i-expect yan kapag gusto nyo maging teacher. Dahil ngayon, wala nang nasusunod na localization law. Depende sa bossing sa taas kung saan ka itatapon. Lalo na kapag nakapasok ka sa mabababang registry, yung registry C at registry D. Sa ranking ng teachers, may registry A, B, C at D. So kapag nakapasok ka sa registry A, sabi na pwede kang pumili kung saan school mo gusto. Dahil nakapasok ako sa registry A, nakapili ako na along the road lang ang eskwelahan na papasukan ko sa Balukawi Elementary School.
Kapag registry B ka, kahit saan ka na lang itatapon ng ating superintendent o kaya ng ating assistant superintendent. So po, so wala na pong puder ang mga public schools district supervisor pagdating po sa assignment ng mga teachers. Minsan nagrereklamo kami ni Papa, bakit inagawan sila ng puder pagdating sa desisyon na yan. So, malaki ang ibinaba ng aking respeto at pagtiwala sa ating schools division superintendent dahil dyan. So ngayon paalis na siya, so hindi ko lang alam yung susunod kung ganun pa rin ang patakaran. So ano pa ang susunod? Number 15, if you have a soft, compassionate, altruistic, charitable, or loving heart. So hashtag nga daw, loving heart. Kapag ikaw ay